Hanggang kailan, hanggang kailan ako aasa? Tahimik na puso'y napapagod na. Hanggang kailan ako aasa? Pagod na ang puso kong mag-isa. Sa bawat pangarap na hinahawakan, biguring pala ang patutunguhan. Nais ko namang lumigaya, nais ko rin sumaya. Mahabang panahon akong nagparaya, ako naman sana. Minsan nang nagmahal ng tapat, ibinigay ko ang lahat. Mali bang magmahal nang hindi sinusukat? Ako naman sana, sana iyong maalala. Ako ang iyong kasama, karugtong ng iyong hininga. Ako na nagmahal sa'yo, higit pa sa buhay ko. Pagod na ang puso kong magbigay. Hanggang kailan ako maghihintay? Sana madama kahit minsan na ako'y hindi nag-iisa sa mundong puno ng pangarap. May pusong handang magbukas. Ngayon sapat na ang iyong lakas, kaya mo nang harapin ang bukas. Dalhin mo sana ang alaala ng pagmamahal kong wagas. Kung sakaling maalala mo ang puso kong naghintay, sana'y marinig mo ang tahimik kong sigaw. Naman sana, sana iyong maalala. Ako ang iyong kasama, karugtong ng iyong hininga. Ako na nagmahal sa'yo, higit pa sa buhay ko. Pagod na ang puso kong magbigay. Hanggang kailan ako maghihintay? Ako naman sana, kahit sandali lang, maramdaman ko lang na ako'y may halaga. Ako naman sana, bago man lang tumigil ang tintig ng puso ko, sana'y malaman mo ikaw ang lahat sa'kin. Ako naman sana, kahit alam kong huli na, nais ko pa rin sumaya. Bago man lang magwakas ang hininga. Ako naman sana, maramdaman ko lang na sa mundong ito ako'y may nagmamahal. Ako naman sana, kung may bukas pa, bago tuluyang mawala ang aking hininga.
hanggang kailan ako aasa? Tahimik na puso'y napapagod na. Hanggang kailan ako aasa? Pagod ng puso kong mag-isa, sa bawat pangarap na hinahawakan, bigo rin pala ang patutunguhan. Nais ko namang lumigaya, nais ko rin sumaya. Mahabang panahon akong nagparaya, ako naman sana. Minsan nang nagmahal ng tapat, ibinigay ko ang lahat, malibang magmahal nang hindi sinusukat. Ako naman sana, sana iyong maalala, ako ang iyong kasama, karugtong ng iyong hininga. Ako na nagmahal sa'yo, higit pa sa buhay ko. Pagod ng puso kong magbigay, hanggang kailan ako maghihintay? Sana madama kahit minsan na ako'y hindi nag-iisa sa mundong puno ng pangarap, may pusong handang magbukas. Ngayon sapat na ang iyong lakas, kaya mo na. Right guys, dito tayo sa North Cemetery sa Green Haven, death anniversary ng aking kagalang-galang na ama kahapon. Kagalang-galang, siyempre ama ko yun. Nadalaw lang kami. And ano dito guys, ang style dito puro ano na siya, parang ganito yung abo na, mga buto na lang yung nakalagay dyan. Yung style na mga building na private ito, so medyo malaki. Okay, baka mayroon kayong mga kapangalan dito ha. Ano nga yun? Ito? Medyo naligaw na ako guys. Ang nakalagay dito ay yung tatay ko saka yung panganay namin kapatid.
Yung nanay ko naman ay nasa Quezon. Tapos yung sumunod sa panganay namin, yung junior, ay hindi na namin makita yung buto kung nasaan na, kasi hindi na asikaso dati pa. May dumalaw dito. Baka nung ano yan, indas, Ha? thick boy. Ayan. Yeah. Ito yung tatay ko. Magulo ka. Say hello to my daddy. Lolo mo. Ano mo? Daddy, hello. Meet my friends. Ito naman yung kapatid ko. Hanggang 4 na buto raw yung pwedeng ilagay dyan. Ganito yung itsura niyan, guys. Yan. Maliit lang siya. So yung mga buto ilalagay sa isang parang plastic cabinet o plastic container na ganon, na magkakasya sa ganyan. Papalagay natin ito. Tapos doon ilalagay. So isang plastic container pwedeng hanggang 4. Halika, lagay mo doon sa may base, ha. Huwag ka mulag. Tigasan mo yung balikan mo. Shoot mo dyan sa ano. Happy birthday po, Lolo. Happy birthday po, Lolo. Ay, correction pala, guys. Hindi pala death anniversary niya. Birthday. Death anniversary niya pala nung January 10. Birthday niya pala kahapon, April 10. Tapos yung nanay ko naman ang birthday sa April 20. So sakto yun, makakauwi kami ng Quezon. Siya naman ang madadalaw ko ron. Magtataka kayo bakit magkahiwalay, ano? Kasi nung namatay nanay ko, nandun pa sila, magkasama sila nung nakatira sa Quezon. So after mamatay ng nanay ko, paglipas ng maiksing panahon, dahil babaero tatay ko, nag-asawa ulit. Pero taga dun lang din, taga Quezon ulit. Nung medyo may edad na siya, karoon ng sakit sa puso. So pinauwi ko muna dito sa Maynila. Pina-check up ko. So binigyan ng gamot, vitamins. So ilang taon yun, sinusuplayan ko ng gamot, vitamins, gamot, saka regular ko pina-check up. Tapos umuwi rin ako sa Polillo, sa Quezon. Napapansin ko yung mga bote ng gamot niya nakahilera lang dun sa may cabinet. Napansin ko ba't parang iba, hindi naman nababawasan, hindi rin na hindi rin gano'n naiinom. Madalas daw nakakalimutan niyang inumin. So yung maintenance niya sa puso. So hanggang sa yun nga, pinauwi ko ulit na Maynila kasi sabi niya gusto daw niya magpa-check up dahil hinihingal-hingal daw siya. Bay, nung umuwi dito na Maynila, pagbungad nga sa akin sa pinto, maputla na hinihingal nga daw siya, maglakad siya. Yung dilakad niya pagbaba ng jeep hanggang sa amin, hinihingal na siya. So nung pina-check up ko, sabi ng doktor, kailangan mo na niya magpahinga. So hindi ko na pinauwi ulit na Maynila.
ano yun, pinawi. Tumating yan dito sa amin, sa akin sa Maynila, November. November, tas December, na-confine sa ospital, araw ng birthday ko. Tas nilabas namin. Akala namin okay na, inatake siya ulit ng January 10. Ayun, tuluyan na. Yan, 2007. Yan ang kwento ng aking kagalang-galang na ama. Yung mga ganito pala guys, hindi naman pala 50 years lang din ang kontrata. After ng 50 years, sa ayaw at sa gusto mo, gigibain na siya. Nga lang dito safe na yung ano ng magulang mo, kung sino man nandyan, na hindi ka na mag-aano ng taon-taon na baka mamaya mawala na lang bigla. So may mahaba yan guys, malaki. Nandun. Tapos ito, tapos dun din. Tapos ito mga building na to. Ayan. Well, kung ako siguro pag dumating na yung panahon ng time ko, sabihin ko siguro sa asawa ko saka sa mga anak ko, pakain na lang ako sa isda para magkaroon pa ako ng kahulugan. Ito guys ang aking pinakamagandang may bahay, si Commander Rose. Para namang ano ba yun? Yung mga commander, yung PA. Yun ang aking bunso. Malakain. Nanginginain na naman. Galing kami Luneta, dumiretso kami rito. Para isang labasan lang. Magastos pagkalabas ng bahay. Para medyo bumaba na nga yung diesel na 140 na lang. Bababa pa daw yung sa sunod na linggo, 7 pesos. Kasi parang na hindi na sa pataas, pababa na ngayon. Buti naman nakababa. Tingnan natin kung matutuloy yung ceasefire doon sa Iran. Nagkaroon ng ceasefire 2 weeks Pa-share ko kayo guys, baka may mga kamag-anak kayo rito. Walang bagong dito. Ang hirap naman, paano hanggang sa tatay ko, hirap na kami. Pangilan lang yan, 1, 2, 3. Baka kailangan may hagdan. Piri mo yung pang-5 sa taas na. Paano mo malalagyan man lang ng bulaklak?
Dapat pag nasa taas may pabaon din na cellphone saka Bluetooth speaker man lang kaya para makakausap mo yung nilibing mo dyan kasi ang taas na eh. Mas okay talaga ang plastic na ganito. Okay yung ganito. Uso yung ganito ngayon. Bawa ganyan, nasa taas na sa tatay ko, hindi ko na makakausap kasi masyado mataas na. Hindi kaya two-way radio. Tay, kamusta ka dyan? Oh, mainit ba dyan? Naiinip ka na ba dyan, tay? Ganun, dapat may two-way radio man lang. Yeah. Yeah. Mainit ba dyan, tay? O ano? Totoo nga kaya may afterlife. Kasi bakit kung totoo talaga, bakit wala pa ako nakikita mga yumao na bumalik? At nagbalita ko ano yung napuntahan nila. Kayo ba guys, meron ba kayong nabalitaan na gano'n na mga kamag-anak nyo bumalik? Tapos nagkwento sa inyo kung ano yung napuntahan nila? Ang kabubuhan ng tatay mo, 94 years old na. Ang gano din mo? Nagkwento sila kung ano yung mga napuntahan nila. O doon sa pinuntahan namin, ganito eh. Malakas ang internet. Mga ganong kwentuhan ba? Doon sa napuntahan namin, mababa ang gasolina eh. Mga ganon. Para maniwala tayo dito sa mundo natin na mayroon talagang afterlife. Ilang taon na si tatay ko? Saka sakali nabubuhay pa? 94. 94. Pero taon ka lang namatay. 2007. 75. 75 pa lang siya? Malampasan ko lang yung tatay ko ng 75. Okay na ako. Sana umabot man lang tayo ng 85. Pwede na yun. Si ate mo pala kaedad-halos ng nanay. Ate, yun. Sige yan. Ay, nako. Tulog tayo pagka-uwi. Kasi sobrang init. Pag-uwi naman na ito ngayon tanghali, tulog, kain. Tapos beng-bang, kain ulit, tulog. Beng-bang ulit. Kaya ba? Parang hanggang sa salita na lang eh. Tingnan mo yung tablet mo na naman, ha? Ayun po. Ang lawak nito guys, no? Biruin mo, konti na lang yung mga... Actually, yung iba dyan, ano yan eh, kututusin mga bayad na yan lahat eh. May nakakuha na yan eh. Kaya lang, siyempre, wala pa silang nililibing. Kasi nga, nung kami, ang bilis niya, no? Buti nakakakuha kagad yung ate ko. Ginastusan niya. Paano pag nasira? Pwede bang palitan? Alin? Opo. Oo. May nabibili yata dyan. Sa kanila mismo. Oo. O dyan sa may labas. Kasi lumurupok siya dahil na arawan. Ayun nakalagay ano. Meron silang logo ng iglesia. Ako ay iglesia ni Chris. May ganun pala. Wala siyang parang hindi siya nilagyan na kaya lagyan ng bulaklak. Tinanggal mo. May mga nakikita akong ganyan eh, mga iglesia talaga. May mga nakalagay silang logo.
Ano kaya magandang ilagay sa ganyan? Pag ako na yung nakaganyan. Ilalagay ko pala pag ano nakalagay sa ganyan. Nakalagay sa baba. Master Rapid TV Rock On. Tamsak dikit. Yung pala ibibiling ko. Sa mga anak ko saka sa asawa ko. Paano ko ako mauna sa iyo? Wala kang ganyan. Hindi kita gagawan. Hindi, sa pulilyo ako. Yan ang ilalagay ko. Master Rapid TV Rock On. Tamsak dikit. Please subscribe and share. Yan, di ba guys? Maganda ilagay yun dito, di ba? Nakalagay sa ganyan, no? Master Rapid TV Rock On. Tamsak dikit. Please subscribe and share. Para kakaiba. 3 kilong puti. Nasabat sa baybay ng patnang ng mantika. Para kakaiba yun sa akin. Wala pa ako nakikitang ibang gumawa ng ganun. Kasi ilalagay ko yung mga team na sinalihan ko. Teamborn, Dadalawin ko. Kayong mag-alala, dadalawin ko kayo. Team Lab, tapos sino pa ba? Team Buwang, Star Lab. Ano pa ba mga team sinalihan ko? Yung uling-uli, yung Kasanib. Guys, yung mga gusto mag-invite sa akin sa mga team, pagkakataon nyo na habang buhay pa ako. Kasi para maisama ko kayo dyan sa lapid ako. Invite nyo na ako habang maaga pa. Para kung sakaling yumao na ako. Guys. Para kung sakaling yumao na ako, guys. Lahat ng team na nakalagay sa logo ko, dadalawin ko kayo lahat. Yung founder, kakausapin ko gabi-gabi. Yung mga member, kukulitin ko. Sabihin ko, pakyat naman. Mga ganun. Kaya habang buhay pa ako, guys, invite nyo ako sa mga team ninyo. Ampunin nyo ako. Kahit na may pagkasaltik-saltik ako, ampunin nyo ako, guys. Mabait naman ako. Nagpaparamdam ako sa team ni Supremo eh. Mukhang ayaw yata ako tanggapin ni Supremo eh. Yan, maglalagay ako ng mga logo ng mga team na nakalagay doon sa baba o nakalagay doon. Siyempre maaalala ko yan kung sino yung mga founder at member nila. So, pag nandun na ako sa kabilang buhay, dadalawin ko sila, kakausapin ko sila madalas. Sasabihin ko, kapatid, i-play mo naman ang video ko, huwag mong hayaang mamatay ang video ko, kapatid. Igala-gala mo naman ang video ko, kapatid. Patamsak dikit mo naman. No skip ads, kapatid Ayun, dapat. Sige na mga kapatid, baka mamaya kung saan tayo mapaunta sa usapan na ito eh. Thank you.